Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mga apostol na sina San Pedro at San Pablo. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, yung mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ang Diyos sa Ng langit, Amang makapangyarihan, Jesucristo, ang anak ng Diyos, kundero ng Ama. ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo Ang aming kahilingan, ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usugin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapuputan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro'y ito'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanots pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagkadakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyakap," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa..." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating pong itutugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang
siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Mawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat tinabi ko ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sina'y iniligtas sa hirap at tusa. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng Panginoon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagpaparit. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentilang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa lahat. Purihin nawa siya magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit nang ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sino ako? Ito yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad upang malaman ni Jesus kung ano yung saloobin ng mga alagad, kung ano yung hindi lang sa naririnig nila, no, tungkol kay Jesus, kundi yung kanilang sariling pananaw. So magkaiba ang sinabi ng mga alagad. Marahil tayo rin, kung tayo tatanungin, sino si Jesus para sa inyo? Mag-iiba ang sagot natin. Depende ito sa pananampalataya natin kay Jesus, yung pagkakilala natin si Jesus, marahil hindi lang sa nabasa natin sa banal na Biblia, kundi rin ano yung relasyon natin kay Jesus. So, kay Pedro, ito yung kanyang inihayag na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, the Son of the living God. So, hindi marahil o alam ni Jesus na ito ay hindi sa kanya nanggaling, kundi ito ay pahayag ng Diyos sa kanya. Ito yung nararamdaman niya. Hindi man sabihin natin na buong hayagan na sinasabi niya na naniniwala siya kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kasi yung panahon na yon, kasama-sama pa sila ni Jesus ng mga alagad, hindi pa nila gaanong kilala kung sino si Jesus. Tayo rin, sabihin natin, mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus. Pero gaano mo kakilala ang Diyos? Tayo siguradong kilala tayo ng Diyos mula ulo hanggang paa. Pero ang Diyos, binabaliwala natin minsan, hindi natin pinahalagaan kasi nalilimutan natin ang Diyos. Aminin natin yan, nalilimutan natin ang Diyos. Ang mga tao madaling makalimot sa Diyos. Lalo na kung masaya na, di ba? Wala na ang Diyos. Pero nung tayo ay may problema, nahihirapan, nasasaktan, tinatawag natin ng Diyos, Lord, tulungan mo ako. Pero nung nawala na ito, minsan nakakalimot. Aliminin natin, man is forgetful. But the love of God will never forget us. Mahalaga tayo sa Diyos.
mahalaga tayo kay Kristo. Pero paano natin pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos? Sabi nga, pag may mga problema, tatawag tayo. Huwag natin kalimutan. Anong gagawin natin? Start your work with prayer and end it with prayer. Sabi nga, dyan tayo makakasigurado na ang ginagawa natin ay tama kasi kasama ang Diyos. But if we do things by our own, yung sarili lang natin, kakayahan, mahina ang tao, pero sa tulong ng Diyos, lumalakas tayo. Amen? Dapat sigurado kayo dyan sa pananampalataya nyo na ang Diyos ang nagpapalakas sa buhay nyo. Kasi nga, ganyan tayo. Anak tayo ng Diyos. No? Naging kapatid tayo ni Kristo kasi si Kristo ay anak ng Diyos. So, dama natin yung paghihirap ni Jesus. We share in the suffering of Christ. Sana, tayo niyan? Proud tayo that we are Christians. Nakatatak na sa atin ang maghirap, magtiis. Pero after all these things, God is reminding us that our life will not end in suffering. Meron tinatawag na resurrection or happiness in life. Amen? So, dapat maramdaman natin yan. At ang magpapatunay na kagandahan ng loob ng Diyos ay yung dalawang pinagdiriwang natin na apostol ngayon, si San Pedro at San Pablo. So, narinig natin sa Ebanghelyo, si San Pedro, di ba, tinatuwa niya ng ilang beses? 3 beses ang Diyos o si Jesus. So dapat yung kaparusahan sa kanya ay matindi. Di ba? Kasi tinatuwa mo ang Diyos. Pero sinabi yun ni Jesus sa kanyang harapan, hindi niya naintindihan. Pero nangyari. No? Yung mga bagay na yun. Ang sabi niya, hindi ko kayo itatatwa. Di ba? Sa harap ng Diyos, sinabi mo yan. Tayo, ano yung mga pangako natin sa Diyos? Na hindi natin iiwanan ng Diyos. Ang Diyos hindi tayo iiwan. Pero tayo ang umiiwan sa Diyos. Amen? Ano natin? We have to accept that fact. Na sa ating kahinaan, no, na sabi natin minsan, natutulog daw ang Diyos. No? Ang alam ko, sinabi, nagpahinga ang Diyos. Di ba? Pero natutulog ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos. Laging narinig niya yung hiling natin. No? Kung ano yung hinanaing mo, di ba sabi nga kahit na hindi ikaw magsalita, alam ng Diyos kung ano yung dinaramdam mo, kung ano yung hinihilig mo. The 2 apostles, lalo na si San Pedro, di ba? Isa lang siyang simpleng mangingisda, but Jesus chose him. Diba? Isa lang simple pero pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos. Even magbawal ng langit o ano yung ipagbawal sa lupa, yung ipagpatawad. Yan ang ngayon ang sinasabi natin sa sakramento ng kumpisal. Ang mga pari, may faculty of actually forgiving sin to say that you are forgiven. Pero ang Diyos ang nagpapatawad sa atin. Yan ang kapangyarihang binigay kay Pedro bilang leader ng simbahan. At si San Pablo din, di ba? Siya ang nag-usig sa mga Kristiyano. Sa bandang huli, siya ang nagdepensa, nagtanggol sa mga Kristiyano. His conversion made a great impact in his life. Kung di pa niya nakasalamuha ang Diyos, di ba? Natumba, nakasakay siya sa kabayo, natumba ang kanyang, natumba siya dahil yung liwanag na nagpakita sa kanya, yung tinig na narinig niya, tinig ng Diyos. Di ba? Sa atin pangalan pa lang ni Jesus, dapat tayo'y nababago na. Tinig ng Diyos, sa tinig ni Jesus, lalo pa tayong pinapagbago
Kaya nga dapat sa mga narinig natin, lalo na sa paglinggo, sa ating ebanghelyo, no, dapat may mabago sa ating sarili, sa ating puso. Ngayon ang tanong ko, sino si Jesus para sa inyo? So, masasagot niyo yan kung ano yung inyong nararamdaman tungkol sa Diyos, kung ano yung inyong ugnayan ng Diyos. Sana sa mga pagsisimba natin, pagdarasal natin, ay lalo pa tayong mapalapit sa Diyos kasi nakikita natin ang kagandahan ng loob ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mangingisda, kung kanino itinatag ang simbahan, at ang pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga napayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na nagtitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at matulungan ng kanilang pamamagitan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Sa iyo
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihanda namin sa mga hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay upang kaming nangangambang may malaking kakulangan ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, tagapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan din pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa nagubili ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasangit ang kaharian mo, sundin ang loob. Ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yanihan mo kami sa lahat ng Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, tulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayo na Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.